Magandang araw mga kaibigan. Tinapos na po ng Committee on Good Government and Public Accountability yung hearing nila tungkol sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at lumalabas na mounting evidence daw. Maraming ebidensya magpapatunay na winaldas ni VP Sara ang pondo at baka kasuhan pa daw siya ng graft and corruption, plunder. Kung plunder, delikado nito, non-bailable, at kung ma-convict, life imprisonment. Okay, so pag-usapan natin yan. Pakinggan natin itong vlog ni Pinoy Views and Opinions at bigyan ko rin ng reaksyon. Kakasuhan na nila si VP Inday Sara Duterte, mga kababayan, ng graft and corruption. At dahil umaabot daw sa 600 million, mga kababayan, ang sinasabing nilustay ni Sara Duterte ay posible daw plunder ang ikakaso sa kanya kung mapatunayan daw nila, mga kababayan. Sila din ang magpapatunay dyan sa Quadcom. Ano pa bang aasahan natin? At alam nyo ba, mga kababayan, kung makakasuhan ng plunder si VP Sara Duterte, hindi na po siya pwedeng makapagpiyansa. Kulong siya, mga kababayan, at pwedeng patagalin ang kaso hanggang mabulok siya sa kulungan. At kung mapatunayang guilty, habang buhay na pagkakakulong ang kakaharapin ni VP Inday Sara Duterte. Yan ang gusto ng mga buhaya ngayon, mga kababayan, dahil sa issue ng confidential fund. Panoorin po natin na at base sa ating nakikita, mga kababayan, dahil sila ang nagsabi kung mapapatunayang nilustay talaga ni Sara, base sa kanilang obserbasyon, mga kababayan, na base pa lang sa pinagsasabi ni Erwin Tulfo, mga kababayan, ay mukhang guilty na si Sara Duterte. Si Erwin Tulfo pa, na sip-sip yan kay dating Pangulong Duterte dati, sinasabi na nagabundok na daw ang ebidensya laban kay VP Sara sa kanyang paglulustay ng pera. Panoorin po ninyo. A diversion of attention away from the mounting evidence of fund misuse. Mounting evidence of fund misuse, gabundok na ebidensya sa paglulustay ni Sara, yan sabi ni Tulfo. So anong maaasahan natin? Kakampi pa yan ni Digong dati. May judgment na. So ang sabi nila, kapag nakita doon nila, mga kababayan, na ilustay talaga ni Sara, kasuhan ng plunder na walang piyansa. Tungo naman tayo sa huling pagdinig ng... Okay, speaking of the Tulfos, panahon ni PRRD, yung kapatid nila, yung babae, ginawang Secretary of Department of Tourism, di ba? Ibig sabihin, ang mga Tulfos malapit sa mga Duterte. So ngayon, dahil siguro sa interes sa politika, si Senator Raffy Tulfo, yun ang malakas na kalaban ni VP Sara sa 2028. So, yun na. Yung political interest na ang nangunguna. Wala na yung talaga sa politika, there are no permanent friends, there are no permanent enemies. Pwedeng magkakampi kayo ngayon, sa susunod yun, kalaban na. So ito, balita sa mainstream media. Marahil yun sa umanay maanumalyang paggasta ng pondo. Last but not the least, tinapos na nila ang mga kababayan, yung issue lang ng confidential fund, pero next year, yung iba na naman ng issue na hindi confidential fund, mga kababayan, na kurakutan daw ni Sara Duterte. Diyos me, walang katapusan ang mga buhaya. Naopisina ni Vice President Sara Duterte at Department of Education nung siya pa ang kalihim nito. Ayon sa komite, kung mapatunayang may misuse kung mapatunayang may misuse, sila lang din ang mag-a-assess niyan. Okay, nagsalita na po ang ombudsman. Kasi kung graft and corruption, ombudsman ang kikilos niyan. Sabi ng ombudsman, wala silang nakikitang maling ginawa ng Office of the Vice President na dapat umaksyon ng ombudsman. Di ba? Very clear po yung pahayag ni Ombudsman Samuel Martires na tingin ko very objective, very fair ang ombudsman. Kung may nilabag ka, talagang hindi ka sasantuhin ng ombudsman. So ito, mga kongresista lang sa ngayon ang nag-aakusa. Mga kababayan, base sa narinig nyo kay Erwin Tulfo, mountain of evidence
alok na ebidensya. Misappropriations ng confidential Ano funds. maaasahan nyo? Sige, kasuhan nyo si Sara ng plunder. Dapat ang ombudsman ang magkakaso sa kanya. Di ba? Maaari raw umabot sa graft and corruption ang Oo. ihahaing reklamo Graft and corruption. sa bise at sa mga opisyal na sangkot sa paggasta nito. Para sa ibang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono. Paano yan na immunity ang vice presidente? After na siguro mga kababayan. Okay, speaking of immunity, akala ko nung una, may immunity. Eh, wala pala. Walang immunity. Ang presidente lang meron immunity. Ang mga senador, congressman, meron immunity in the performance of their duties as lawmakers. Bakit walang immunity ang vice president? Kaya, yun na nga, sa NBI, di ba, sinomon na siya, pinagpapaliwanag. Ang PNP, di ba, pinailan na siya ng kaso. Patong-patong ng kaso ang ipinail kay VP Sara. Kaya wala pong immunity ang vice president. Siguraduhin nyo lang na matatalo si Sara Duterte sa 2028. Kung hindi, lagot kayo, mga animal kayo. Si Marian Enriquez. Siguraduhin lang madimulis nila o matatalo sa 2028 kasi baka matulad sila kay President Donald Trump. Diba, itong panahon ng Biden administration, ang daming kasong ipinatong kay President-elect Donald Trump. Believing na yung mga kaso na yon, may conviction pa nga ang isa eh. Believing na masisira nila ang image ni Trump, mga kaso at saka yung isang conviction. Akala ko makaka-apekto yung conviction, ba't hindi? Ang American public gising. Kaya lalong nanalo si Trump. Overwhelming win laban kay Harris. So, ganito rin dito sa Pilipinas. May similarity, di ba? Patong-patong na kaso ngayon, galingan lang nila. Kasi mag-ala Trump si VP Sara, mananalo sa 2028. Yan, tinanong na yan ni Christian Isguera. Tinanong niya si Congressman Robert Ace Barbers. Hindi ba kayo natatakot sa resback ni VP Sara kung manalo siya sa 2028? Ayun. Very honest naman si Congressman Barbers na that's a reality in politics. Kaya, sabi niya, dapat kami mag-ingat. Ibig sabihin mag-ingat yung boto nila sa impeachment complaint kung i-endorse ba ng mga kongresista. Kasi sa ngayon, mayroon daw ongoing na signature drive among congressmen and women para kung makakalap sila ng 103 signatures, yun, aakyat na ang impeachment complaint sa Senado. So, gahol na sa oras. Pag hindi nila maiakyat ang impeachment complaint bago December 18, parang malabo na. Inamin niya ni Congressman Joel Chua, parang improbable, impossible because of time constraints. Kung dadaan sa normal process, dadaan sa Committee on Justice, pag-aralan ang form and substance, gahol na. The only remedy, fast track nila is direct resolution ng mga kongresista perman ng 103, yun. Na-impeach na si VP Sara at bahala na ang Senado mag-decide. Impeachment trial na, impeachment court. So, sabi ni Congressman Robert Ace Barbers, dapat kami, we must decide according to principles. Kasi pag hindi, yun na nga, baka manalo si VP Sara as president sa 2028, talaga, normal yan, yung resback. Inamin na yan ni Congressman Abante sa isang interview. Narinig ko, delikado ako.
pag magpresidente yan sa 2028, delikado ako, sabi ni Congressman Abante. So, sige, tingnan natin kung mag-prosper ba itong mga kasong isasampa kay BP Sara, graft and corruption, plunder. Tingnan na lang natin.